Saturday, January 13, 2024, 11:04 p.m. Didman's Vlog 2024, episode 96, further discussions on prayer. And bakit further discussions on title? Kasi ang dami ko ng discussion sa prayer dun sa mga previous vlog. But ano, it's like a review to me doon, review sa akin kung itong discussion natin sa prayer, and at the same time parang reopening ng reopening ng mind natin on how Christian use prayer, no, sa everyday work, ministry, and whatnot. Ngayon, I always base yung studies ko sa Old at saka sa New Testament. And I never believe na the New Testament surpassed the Old Testament in terms of new teaching, na anything na pinasok ng Panginoon, sinabi ng Panginoon na new is really new. Case in point yung a new commandment I give unto you, no, that you love one another. So na-discuss na natin na it is not new kasi yun din ang nakalagay sa Old Testament, no, na that we love one another. Now, as to where sa Old Testament nakalagay yon, if you will read yung entirety ng Old Testament and New Testament, you will find it na yun ang message ng Panginoon. Na as per the particular verse, I leave it to you. Kasi na-discuss ko na ngayon sa mga previous vlogs ko yung about the nung bakit sinabi ng Panginoon, a new commandment I say unto you. Sabi ko ay libitan to yun, kasi ganito yan. Kung naalala nyo yung sa mga sa mga aware na dun sa sa previous vlog ko dun sa tungkol dyan, nung kinausap ng Panginoon mga apostles, sabi niya sa kanila, a new commandment I give unto you, that ye love one another. So bakit new? Kasi nga yung loving one another, hindi na tinuro nung dumaan na sila sa sa deeds of the law. Iba na yung application ng nung loving one another. Nawala na yung loving one another to, naging performance based na. Hindi na yung sa hindi na naging obedience based. So once na sinusunod mo yung law 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so on and so forth, you are loving others. You are loving one another. In fact, no, you are now loving yung religion. So that's no different. Kasi if you love religion, then you follow the religion. But if you obey the law of God, then you follow God, not religion. Although pasok na naman tayo sa debate na hindi, ang religion is based upon worship God. Hindi. Religion is based upon following the commandments made by man to replace the commandment of God. Kaya sinabi nga ni Christ, this is new commandment I give unto you, kasi yung old commandment ko, loving one another, ay hindi na tinuro sa inyo. So now I'm reviving it. Diyan ngayon pumapasok yung sinasabi ng Biblia sa atin na nung sinabi ni Christ na I come to fulfill the law. So ang fulfill doon is to teach fully. So Christ is now sa New Testament, sa mga apostle, Christ is now teaching them fully yung yung law. And lumampas tayo, hindi, doon pa sa kabila. Pero it's different. Ibang company ito. So, what is prayer? And part pa rin ng strategy natin is that we do not, when we study something, we do not study yung what religion teaches about prayer and then discusses, and then saka natin i-discuss yung biblical prayer. We discuss first yung what is biblical prayer. And then after that, if we have time, or if
Kasi after ma-discuss natin yung biblical prayer, mawawala na tayo ng gana dun sa sa how religion view prayer. Okay? So, discussion natin sa Old Testament about prayer, and then the New Testament will be the same. It goes hand in hand. So, kung mag-discuss tayo ng ng Old Testament prayer, para na rin natin diniscuss yung New Testament prayer. Okay? So, biblically speaking, ano ibig sabihin ng prayer? Prayer is when you approach God. Pag lumapit tayo sa Diyos, then that is prayer. Why prayer? Because we present ourselves in the presence of God. And the way we present ourselves in the presence of God is that we go to Him. Pupunta tayo sa harapan niya, and then we present ourselves to Him. Okay? Ba't nawala yung yung icon? Where's the icon? Andun pala siya. So sa Old Testament, how do Old Testament Jew, Israel, how does the Old Testament Israel approach or present themselves to God? They present themselves to God through sacrifice, no? Yung God ordained sacrifice, yung sinabi ng Diyos na gawin ninyo dahil inutos ko ito. So, and that is true, yung paghain ng offering. So, pag approach nila sa Panginoon is through offering. And ang ino-offer nila, yung prescribe ng Panginoon, yung prescribe ng Panginoon na animal sacrifice, that is yung lamb without blemish and without spot. So we approach God through that. Ngayon, pagdating sa Old Testament, sa New Testament, the same thing. We will be approaching God. May darin din tayong dalang sacrifice. So, kung sa Old Testament ang sacrifice ay yung sacrificial lamb, which pagdating sa gospel, sa preaching ng gospel ay pinipicture ang ating Panginoong Hesus. So, pagdating sa sa New Testament, so wala na yung temple, hindi tayo Jew, hindi tayo magsasacrifice ng lamb. Ang sabi ng Panginoon doon ay ang ipe-present natin sacrifice sa Kanya ay tayo. So, galit na naman yung mga well-versed sa Bible. Sabi, paano natin ang sacrifice ng Panginoon sa Old Testament ay lamb, at ang equivalent niyan sa New Testament ay si Kristo. Yes and no. Kasi ganito yan So, meron kang truck na pagkaganda-ganda. Na-load na ba natin? Na-load na natin. So, meron kang Old Testament, meron kang New Testament. So, sa Old Testament, ang present dito, sabi ko, ay yung sacrificial lamb. And then, dun sa New Testament, ang sabi rito, ang sacrificial dito ay tayo. So, ang protesta, hindi, si Kristo yan. No, actually, si Kristo nasa gitna. Kasi siya ang transition. So, from the Old Testament and the New Testament, meron transition period, yung nasa gitna, at ang nasa gitna na ay si Kristo. So, ang salvation ng Old Testament ay based dun sa future na gagawin ni Christ, at ang salvation ng New Testament ay yung ginawa ni Christ. So, present ni Christ ang sarili niya sa gitna para maging possible na para sabihin niya na totoo itong sa Old Testament, and then totoo din yung gagawin ng New Testament sa future. So, ang totoo ay yung past, totoo rin sa future. Kaya nga dineclare ng Panginoon sa present yung past at saka yung sa future.
sa plano natin sa Panginoon. So yun yung ano, yun ang prayer. So pag nag-approach tayo sa Panginoon, so paano yung pag-approach ng ano sa Old Testament? So meron doon yung ano, yung sacrifice na without blemish and without spot featuring Christ. And then sa New Testament tayo, nanilinisan ng Panginoon. So malinis na tayo, kaya pwede nang gamitin yung sarili natin na ano na sacrifice. And that's how we approach God. Yung sa ano sa Old Testament people, they approach God in obedience to the Ten Commandments, the law of God. So same thing sa atin. When we approach God, wala tayong dala kundi yung obedience natin sa Panginoon, sa Ten Commandments. At ano yung inobey natin sa Ten Commandments? Yung number 1, na ang kaligtasan ay bigay lang ni Christ. Then commandment number 2, na ang kautusan na yan ay ingatan natin sa ating puso. Commandment number 3, na ang pangalan ng Diyos dahil dala natin, hindi tayo gagawa ng kasalanan, meaning hindi natin i-break ang Ten Commandments para hindi masira ang pangalan ni Kristo. And then sa number 4, ipapakita natin sa Panginoon na siya ang sinusunod natin dahil inutos niya na magpahinga, mag-day off ng Saturday. So day off tayo ng Sabbath day. And then pagdating ng ikalima, na itong katotohanan to na nagligtas sa atin, ituturo natin tungkol sa ating mga anak. So ang religion ngayon nasa tatay. Ngayon unfortunately dahil kung obedient ka, pwede mo ituro ito sa sa mga anak mo. Pero yung mga disobedient, yung mga tatay, ibang obedience tinuturo nila sa tatay, sa anak nila, sa pamilya, kundi slavery. No, sila ang boss. Pero sa atin, pagka nagturo tayo ng obedience sa anak natin, ang tinuturo natin sa kanila, yung maging free, maging malaya sila sa hold ng religion sa kanilang life, kundi ang magiging hold nila ay yung Ten Commandments. Now, remember, ang Ten Commandments hindi niya tuturuan ng isang Kristiyano na magkasala. Ang church, ang doktrina ng church ay pinapalo niya yung mga member nila nagkakasala. Pero ang religion ng Panginoon, yung true religion na sinasabi ng Panginoon na to visit the fatherless, no, yung pakilalang sa mga walang tatay yung Ama sa langit, kalayaan. Bibigyan sila ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa paggawa ng kasalanan. Hindi na sila gagawa ng kasalanan, hindi na nila sisirain ang buhay nila kasi sumusunod sila sa tamang daan, si Kristo. At ang daan ni Kristo ay obedience sa kanyang Ama. Hindi yung obedience na, kasi ang pagdating sa panalangin, no, sa mind ng ng mga ng mga disobedient, ang prayer ang binigay sa kanila ng Panginoon para i-bind ang Panginoon sa isang pangako na hindi naman pinangako ng Panginoon, na lahat ng hilingin nila ibibigay ng Diyos regardless kung ano man yun. But of course, meron silang escape backdoor doon, kapag ka nanalangin ka at hindi will ng Panginoon, hindi bibigay sa'yo. Ito ang problema paano mo malalaman ang will ng Panginoon doon sa prayer mo? So, malinaw na dun sa Matthew chapter 6, 7, nung diniscuss yung Lord's Prayer, sabi ng Panginoon, sa panalangin niyo, huwag niyo na ipanalangin yung everyday living. Kasi kahit hindi ipag-pray, bibigay ko sa inyo. Kasi alam kong kailangan niyo yan. And then yung argument nga doon na hindi, kinakailangan maging persistent ka dun sa panalangin, tulad nung yung example, yung bad manager, no? Yung bad na kinukulit siya na, bigyan. Sabi niya, sige na nga, sasagutin ko lang yung pinto, dahil hindi ako papatulogin tong tuktok ng tuktok. So sabi na, ganoon ang Diyos, kinakayang kulitin mo. Pero actually, sabi ng Panginoon, hindi ako ganyan. Pag binasa niyo yung story na yun, ang pinapakita ng Panginoon, hindi siya ganon. Hindi siya gumagawa ng, palagay ko madidelay tayo. Dali ipopost ko na lang siya. Kaya. Paano ba i-post? Yun. Post. Gandang background kasi siya. Post natin. So yun ang sabi ng Panginoon sa hindi ako ganyan, hindi ako makulit. Hindi ako magbibigay ng ahas sa isang tao na humingi ng tinapay. So, ang binigay niya sa atin is freedom from everything, freedom from want, and freedom from worry.
So, hindi na, pag nakita natin yung success ng kapitbahay natin, hindi tayo naiinggit. Kasi alam natin na their success comes sacrifices from them. Meron silang ipinalit para makuha yung success na yon. Maski nga sa sa Facebook, 'di ba, ang daming post doon, mga family na masasaya and everything. Ang pinapakita lang nila ay yung picture nila nung masaya sila. But they will never post yung picture nung time na malungkot sila. They will never do that. Maski ako, pinagbabawal ko yun eh. When my brother died, pinakiusapan ko yung aking sister-in-law saka yung aking mga pamangkin na please don't post yung kabaong ng father ninyo doon sa YouTube. Kasi pagka nakikita ko yung mga nakapost na picture sa mga funerals, nakangiti yung mga namatay eh. Okay, malungkot sila, umiiyak, tapos picture na. So, pag ang sabi ng Panginoon, bago mo nyo palang hiling, bibigay ko na sa inyo. But, ito ang aking requirement. Seek ye first the kingdom of God. Para matupad yan sa life ninyo, unahin ninyo yung aking kaharian. Hanapin nyo kung sino yung hari na walang iba kundi ang kanyang anak. At kung ano yung kanyang righteousness, kung ano yung kanyang pinapasunod. Kasi kung ang hari, merong utos. So, unfortunately nga, yung teaching ngayon sa prevailing teaching sa church na yung utos daw na yun, ang susunod ay yung hari. So, baligtad when a king gives command, the followers should follow. And the king will never do the commandment para sa kanyang mga sumusunod sa kanya, because otherwise, mare-reverse. Magiging king ngayon yung mga followers niya, and then siya na ngayon ang nagpapalo kung ano yung gusto ng Although pagdating naman sa meron daw humility, hindi nagpapakumbaba na naman kami, di ba? Tinatawag natin siyang my Lord, my God. Yung nga, tinatawag natin siyang my Lord, my God. Pero ang sense naman ng prayer natin is, do this for me. Kasi nangako ka na, hindi naman pinangako ng Diyos. If ever na meron kayong Bible verse sa Bible na nagsasabi yung ang pinangako ng Diyos, maybe you have read only yung pinutol. Kasi pag merong pinangako ang Diyos, meron niyang pasubali. Halimbawa, sa Israel, diba? Pinangako na sa kanila na ang land in perpetuity. Hindi. Kanila na ang land as long as they obey the 10 Commandments. And once they, break nila yan. Why 10 Commandments? Kasi ang daming commandments, 613. And then, discuss na natin yan. Inimbento, pinitas na lang yan eh. So, all commands from the Bible, pag trinis mo yan, pupunta yan doon sa basic 10 Commandments. So, pag sinunod mo yung basic, sabi ng Panginoon, sa iyo yung lupa. Pero once na dinisobey mo yung basic, wala na sa lupa. So, dinisobey nila. And then, ang sa discussion din natin previously na, pag merong inutos ng Panginoon, you have to obey it. Hindi mo siya pwedeng i-disobey ngayon and then i-obey mo tomorrow. Kasi delayed obedience is disobedience. Ayon ng Panginoon yung nasusundin natin ang utos niya dun sa kung kailan convenient sa atin. Kapag ka napalo tayo, ay masakit pala, susunod na ako. Hindi ganoon ang Panginoon. So pag napalo ka na, tapos na yung commandment, just wait for another commandment sa Panginoon kung ano yung iutos sa inyo. So, and then, yun nga, sa atin, concrete ang commandment, 10 commandments. Never nating ini-imagine kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi once na pag nanonood ako ng mga topic ng kulto sa Biblia, lalo pa yung sa mga prosperity, sabi ng speaker, agsalita sa akin ng Panginoon, si Myers, na ibigay ko yung pera ko dun sa taong na to. So, lapis siya dun sa tao, sabi niya, sabi ng Panginoon, bigay ko dun sa yung pera na to. So, sabi ng tao ko, paano mo nalaman na meron ako kinig niya? Kasi talagang pinapanalangin ko yan na bigyan ng Panginoon. So, kasagutan ka sa akin ng panalangin ng Panginoon. So, makikita natin doon na, nanalangin. So, sinagot. Actually, hindi. Kasi lahat ng tao, yung panalangin magkaroon ng pera. And then, sino naman tatanggi na pag nilalapis na, sinabi sa akin ng Panginoon, ibigay kasi yung aking pera. So, kung pera ang pinapanalangin mo, tatanggapin mo ngayon. Pero kung obedience ka, magre-ring ka agad ng emergency bell, alarm bell. Krrrring! Oops, delikado to. Ano yung i-offer nito? Kasi, pag nothing is free, so pag may in-offer sa'yo, hold yan. Pag hinawakan mo, tinanggap mo, okay, ngayon tinanggap mo na yan, ito ngayon gagawin mo para mapanatili sa iyan. And that is delikado. Not unless ang Panginoon mag-offer sa iyo yan. Sabihin sa Panginoon, sabi sa iyo ng Panginoon, ikaw ay papunta sa kapahamakan dahil sinuway mo
ako, yung gusto ko na ako lang sambahin mo, pero meron pa subali, aking Panginoon. So, pag tinanggap natin yon, maganda yun kasi galing sa Panginoon. So, pagdating sa prayer, it's different. So, ang application ng prayer ngayon is like, hindi naman, parang magic, no? Parang, ito, naintindihan to ng mga naglalaro ng naglalaro sa ng mga internet games, yung magic, yung mga adventurers, meron silang scroll na pag binasa na, or magic word na matutupad. Prayer is not magic word. Hindi ito yung word na magbabayan sa Panginoon sundin ang gusto mo or something na pwede mo i-blackmail ang Panginoon na gawin para sa iyo. No, it's not. Prayer is our approach to God. And then, when a person approach God, dapat malinis siya. You can never approach God kung ikaw ay madumi. Ngayon, bakit ngayon napunta ngayon ang prayer na naging salita? Of course, na-discuss na natin to. And then you can go back, hanapin na lang yung discussion natin tungkol din. Mga previous episodes lang natin to, no? Na yung Old Testament, sa OT kasi meron silang temple, and then dahil disobedient sila, sinira ng Panginoon temple dalawang beses. Temple 1 sa Temple 2. So pag walang temple, walang sacrifice, so hindi sila makapag-sacrifice. So yung animal sacrifice, ginawa nilang ano daw yun? Sacrifice of the lips. So meron silang Old Testament na Hosea ba yun? Old Testament verse na kinat nila, pinalitan na yung meaning na yung sinasabing fruit. Yung fruit of the lips, yung bunga ng bibig, ginawa nilang lamb, bull of the lips, yung animal sacrifice of the lips. So na-convert ngayon yung obedience sa Panginoon sa dada. So yun ang nangyari ngayon, no? Ang obedience sa 10 Commandments inalis na, pinalitan na lang ng dada. The church will speak about obedience, but it will not be the obedience doon sa 10 Commandments, but yung sa obedience doon sa sa faith without works. Yung panalangin na meron kang pananampalataya dahil naniwala ka at nagtiwala, hindi hindi yung faith na nagbigay sa ang Panginoon ng kaligtasan at tinanggap mo yan. Ano yung tinanggap mo sa kaligtasan ng Panginoon? Siya na ang Diyos mo, susundin mo na yung kanyang utos. Kasi yun lang kaparaanan para hindi ka magkaroon ng kasalanan. So, because yung gospel of disobedience ang nakakalat ngayon, all people will pray to God pag meron silang problema, pag meron silang gustong makuha, pag meron silang preaching service para makinig ang mga tao sa kanila, and then so on and so forth. Pero sa atin, na naghahawak dun sa pagsunod sa Panginoon, ang prayer sa atin is, we will come to the presence of God without sin. Wala tayong kasalanan. Ibig sabihin, sinusunod natin ang 10 utos. And then, as long as we follow the commandments of God and we are not sinning, and then that is a life of prayer. Okay, previous discussion natin, pag nahanap niyo yun, when we talk about pray without ceasing, so ang sabi ko doon is, kaya nyo bang mabuhay ng walang tigil sa kakapanalangin habang naglalakad kayo, nagpipray kayo, habang natutulog kayo, nagpipray kayo, habang 24/7? You cannot, kung yun ang idea niyo ng prayer. Pero kung ang prayer na nasa isip niyo is obedience sa kautusan ng Panginoon, you can be obedient sa God habang natutulog, habang gumagawa everything. Why? Because you are not sinning. Hindi mo binabiolate ang 10 utos. Therefore, you are living a life of prayer, a life of obedience. So, prayer is a life of obedience. Prayer is not hindi ito yung buhay ng nakaluhod ka, dada ka ng dada sa Panginoon. Praising God, dinidescribe mo sa Panginoon yung something na kahit hindi mo i-describe, alam na niya. And then, sometimes nang naisip ko, why do people do this? I think it's not for God, it's for the others, yung mga nakikinig. So that they will have the impression na, this person is spiritual kasi ang haba niyang manalangin o ang lalim ng kanyang panalangin o wow, sa kanya ko nakita. Okay, ang praises ngayon doon sa tao na nanalangin, hindi sa Panginoon. But once you are obedient and then nakikita mo na yung isang tao is obedient, okay, itong tao hindi siya gumagawa ng kasalanan. Why? Obedience sa Panginoon. So, kanino napupunta ang puri? Sa Panginoon, hindi doon sa taong obedient. So, I think
I think na-discuss natin ng buo yung about prayer, and then we don't have to discuss anything more as I see it, ano. And then kung meron kayong naisip about prayer, then ang suggestion ko sa inyo is you search about it, you research about it, kung ano yung, lalo na yung turo nung ano, yung narinig yung gospel, hindi gospel, yung narinig yung doktrina ng prayer na tinuturo ng church. Actually, ano yan magsasawa kayo kasi tambak-tambak na mga aklat na naisulat sa tungkol sa panalangin. But sa atin, no, when we discuss prayer, yun lang, 10 commandments, tapos na. We don't need yung stack of books, and we don't need yung philosophical knowledge sa mind natin about prayer. Ang nasa atin lang, if I am obeying God, if I am obeying His law, then my life is clean as Christ has cleaned it, because I'm following Christ, and then I can approach God. And that is a life of prayer. I don't have to ask God, God, paano ibigay mo sa akin to para pag nakita ng mga nakatingin sa akin na binigay niyo, mapipraise kayo. No, hindi. Susunod ako sa Panginoon, and then pag nakita ko ng Panginoon, so ang aking good works na yung obedience sa 10 commandments, same as the animal sacrifice on the Old Testament, sabi niya, mabangong samyo. Na then dun sa sa Romans 12:1, sinabi ni-reveal ng Panginoon kay Paul na sabi sa atin na, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present yourself as living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and that is life of prayer. Pag nakikita ng Panginoon, it's like naaamoy niya yung obedience through the smoke, and then, or nakikita niya sa atin na the way we walk, this truly is a follower of my son. Because he obey. Hindi siya nagkikwento sa akin. Hindi niya ako in-entertain ng mga songs. Hindi niya ako in-entertain ng kanyang accomplishment, kundi pinapakita sa akin na, Lord, dito yung daan mo, ito yung dadaanan ko, sabay tayo. And then, we are literally holding the hands of God. And God is holding our hand. And that is prayer. Success, pag hawak mo ang Panginoon at hawak ka ng Panginoon, you don't need to pray for success because God will pave the way. Idadaan ka niya sa maayos na lugar. Yea, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Unfortunately, pag sa mga disobedience, iba ang application lang ng Psalms 23. Pero sa atin, it's life of peace. So with that, we don't need to discuss anymore yung how the Church of Disobedience teach about prayer, because sa atin satisfied na tayo na mas maganda pala itong obedience sa Panginoon, and I understand fully what prayer is. So thank you for so we should thank God for that, the life of prayer, the life of obedience is not hidden anymore. It is revealed. So with that, we say goodbye sa episode 2, and then didiscuss natin episode 3. And incidentally, medyo dalawang topic yung yung nasa isip ko sa sa episode 3, kasi nakita ko na yung nagpinost uli yung sinasabi ko sa inyo na yung litany of complaint. Ang dami. Sabi ko, mas okay to sana nakita ko para bagay okay na rin yung episode 1 natin although kaya nga sabi ko i-discuss, gawa pa baka ng litany of complaint part 2. And then the other one is about obedience. Nakakita, merong nag-preach about obedience, natuto ako, okay to pero ang chinek ko ganun pa rin. But meron siyang point na na pwede nating i-discuss dun sa ating, kung sakaling siya maging third episode. So today Saturday, and mamaya kasi 11:33 na we are talking mga 29 minutes tayo nag-uusap. So mamaya kung sipagin ako, i-discuss ko kaagad kung whatever comes into my mind para dun sa Sunday vlog natin. So with that, I bid you adieu. Good night. Hindi pa good morning kasi 11:33 pa lang. Good evening pa rin. Good night.